Sheriff, you're excused. 10 mga korap na pulis at ang kanilang reaksyon sa kanilang sentensya. Alam ko na familiar na sa inyo ang issue ng korupsyon. Ito ay sapagkat laganap ang mga gumagawa nito, partikular na sa gobyerno. Marami ding mga pulis ang sa halip na tumulong sa pagpapalaganap ng kapayapaan ay mas pinipiling gumawa ng mga ilegal na gawain na kung saan ito ang naging dahilan upang matanggal sila sa serbisyo at masentensyahan. Ngunit ano kayang uri ng illegal activities ang ginawa nila upang matanggal sila sa serbisyo? At sa video ngang ito ay kikilalanin natin ang 10 mga tiwali na pulis na tinanggal sa serbisyo. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Roger Rogerson. Si Roger Rogerson ay dating kilalang pulis sa New South Wales, Australia, ngunit kalaunan ay naging isa sa pinakakilalang tiwaling pulis sa bansa. Sa halip na maglingkod ng tapat ay napasok siya sa iba't ibang ilegal na gawain na nauwi sa kanyang habambuhay na pagkakakulong dahil sa pagpatay. Nagsimula ang kanyang karir noong 1950s at mabilis siyang umangat sa ranggo dahil sa kanyang galing sa pagpapatupad ng batas. Kilala siya bilang isang matapang at epektibong pulis at madalas siyang isinasabak sa mga matitinding kaso. Ngunit habang tumatagal ay nagsimulang lumabas ang mga balita na sangkot siya sa mga ilegal na gawain. Dahil noong 1970s at 1980s ay lumaganap ang mga alegasyon ng kanyang pakikipagsabwatan sa mga kriminal, pagkuha ng suhol at maging ang pagkakasangkot sa mga bentahan ng droga. Ang pinakasikat na insidente sa buhay ni Rogerson ay noong 1981 nang binaril niya si Warren Lanfranchi na isang kilalang kriminal. Ayon sa ulat ng pulisya, ito ay itinuturing na legitimate operation. Ngunit nagdulot ito ng mga duda at tanong mula sa publiko. Nagsimula nang mag-isip ang marami kung si Rogerson ay may kaugnayan sa mga sindikato ng krimen. Habang dumadaan ang mga taon ay mas marami pang ebidensya ang lumabas na nagpakita ng kanyang pakikipagsabwatan sa mga kilalang kriminal. Samantala, unti-unting lumabas ang katiwalian ni Rogerson. Naakusahan siyang tumatanggap ng suhol at nakikipag-ugnayan sa mga malalaking kriminal, kabilang si Arthur Neddy Smith na isang kilalang drug dealer. Bagamat maraming imbestigasyon ang isinagawa, ay nagawa pa rin ni Rogerson na iwasan ang mabibigat na parusa sa loob ng mahabang panahon. Subalit noong 1990s ay nagsimula ang malalaking imbestigasyon sa katiwalian sa pulisya sa New South Wales. Isa na rito ang Wood Royal Commission na nagbunyag ng lawak ng katiwalian sa loob ng pulisya. Si Rogerson ay natanggal na sa serbisyo noong 1986, ngunit hindi dito nagtapos ang kanyang pagkakasangkot sa krimen. Dahil noong 1990 ay napatunayan siyang nagkasala ng paghadlang sa katarungan at sandaling nakulong. Pero hindi ito naging hudyat ng kanyang pagbabago. Number 2, Joseph Mijanovsky. Si Joseph Mijanovsky ay isang dating pulis sa Chicago, USA na kilala bilang isa sa mga pinakatiwaling pulis sa kasaysayan ng lungsod. Sa loob ng halos 20 years ng serbisyo ay ginamit niya ang kanyang posisyon para sa mga ilegal na gawain tulad ng pagbebenta ng droga at pakikipagsabwatan sa mga kriminal. Dahil dito ay tinawag siyang gangsta cop dahil sa pagiging pulis at kasabay na pagkakasangkot sa mga ilegal na aktibidad. Bilang isang undercover officer na nakatalaga sa mga operasyon laban sa droga, si Mijanovsky ay dapat sanay nagsusugpo ng krimen. Ngunit sa halip ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang magsagawa ng mga sariling operasyon sa droga. Sa halip na hulihin ng mga kriminal ay nakipagtulungan siya sa kanila. Siya mismo ay nagbebenta ng droga at nagbibigay ng proteksyon sa mga drug dealers upang makaiwas sa batas. Ang kanyang mga gawain ay nagdulot ng malaking pinsala sa reputasyon ng Chicago Police Department at sa tiwala ng publiko. Dahil dito noong 2001 ay nahatulan si Mijanovsky ng iba't ibang krimen, kabilang ang pagkakasangkot sa pagbebenta ng cocaine, pangingikil at pagsasabwatan. Natuklasan sa imbestigasyon na siya ang nagpapalakad ng isang malaking operasyon ng droga at ginagamit ang kanyang trabaho bilang proteksyon sa mga drug dealers. Kasama pa ang ilan sa kanyang mga kasamahan sa pulisya sa kanyang mga ilegal na gawain na nagpakita ng malalim na katiwalian sa loob ng department. Ang kanyang pagkakadakip at pagkakakulong ay bahagi ng kampanya ng pamahalaan upang alisin ang katiwalian sa Chicago Police Department. Nang lumabas ang mga detalye ng kanyang kaso, ito ay nagdulot ng malaking iskandalo sa lungsod at galit mula sa mga mamamayan.
Dahil sa bigat ng kanyang mga krimen, siya ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong na isang malinaw na mensahe na ang mga opisyal ng batas ay hindi exempted sa hustisya. Sa kabila ng mga hatol, si Mijanowski ay patuloy na itinatanggi ang kanyang pagkakasala. Hindi niya inamin ang mga krimen kahit na malinaw ang ebidensya laban sa kanya. Sa kanyang mga pahayag ay ipinipilit niyang inosente siya, ngunit ang mga testigo at dokumento ay iba ang sinasabi. Pinatunayan ng investigasyon na siya ay may direct participation sa malawakang operasyon ng droga. Number 3. Daniel Holtzclaw. Si Daniel Holtzclaw ay isang dating pulis sa Oklahoma City, USA na nasangkot sa maraming kaso ng sexual abuse. Ipinanganak siya noong 1986 at pumasok siya sa serbisyo bilang pulis noong 2010. Pero sa halip na gamitin ang kanyang posisyon para protektahan ang mga tao, ay ginamit niya ito para abusuhin ng mga kababaihang mahihirap. Karamihan sa kanila ay African American. Marami sa kanyang mga biktima ay may mga dating kaso o may kinalaman sa droga, kung kaya't natakot sila sa kanya dahil ginagamit niya ang kanilang sitwasyon para pilitin sila sa sexual na gawain. Samantala nagsimula ang kaso laban kay Holtzclaw nang magsumbong ang isang babae at sinasabing ginahasa siya ni Holtzclaw habang ito'y nasa kustodya. Pagkatapos nito ay lumabas pa ang iba pang kababaihan na nagsabing sila rin ay naging biktima. Kabilang sa mga paratang ang sapilitang oral sex at panggagahasa. Ayon sa kanila ay tinakot sila ni Holtzclaw na dadalhin sa kulungan o sasampahan ng kaso kung hindi sila susunod sa kanyang mga gusto. Kaugnay din nito, noong December 2015, matapos ang 6 na linggong paglilitis, ay napatunayan si Holtzclaw na guilty sa 18 at 36 na kasong isinampa laban sa kanya. Kasama rito ang mga kasong panggagahasa at iba pang sexual abuse. Dahil dito ay hinatulan siya ng 263 na taon ng pagkakakulong, na isang napakabigat na hatol na nagbigay ng hustisya sa mga biktima. Subalit nang ipahayag ang hatol ay napaiyak si Holtzclaw at tila hindi makapaniwala sa desisyon ng korte. Sa buong paglilitis ay ipinagtanggol niya ang kanyang sarili at sinabing wala siyang kasalanan. Sinubukan din ng kanyang mga abogado na ipakita na hindi mapagkakatiwalaan ang mga biktima dahil sa kanilang mga dating kaso o problema sa droga. Ngunit hindi naniwala ang judge at tinanggap nila ang mga testimonya ng mga biktima na nagtugma sa mga ebidensyang ipinakita. Gayun din, ang kaso ni Holtzclaw ay nagdulot ng malawakang diskusyon tungkol sa tiwala ng publiko sa mga pulis. Ipinakita nito kung paano maaaring abusuhin ng mga nasa kapangyarihan ang kanilang posisyon, lalo na sa mga mahihina at walang laban sa lipunan. Maraming tao ang nagsabi na ginamit ni Holtzclaw ang takot at kahinaan ng kanyang mga biktima para gawin ang mga krimen. Dahil sa takot na hindi sila paniniwalaan o babalikan ng batas, ay nag-alinlangan ang mga biktima na magsumbong agad. Number 4. Gerard John Schaefer. Si Gerard John Schaefer ay isang dating pulis mula sa Florida, USA na naging kilala bilang isang serial killer. Ginamit niya ang kanyang posisyon bilang pulis para makuha ang tiwala ng mga biktima at maisagawa ang kanyang mga krimen. Ang kanyang kwento ay nagsilbing babala tungkol sa mga taong may kapangyarihan at kung paano nila ito maaaring gamitin sa maling paraan. Ipinanganak si Schaefer noong March 25, 1946 sa Wisconsin, USA. Sa kanyang kabataan ay nagpapakita na siya ng mga kakaibang pag-uugali. Interesado siya sa kontrol at pananakit ng iba. Sa kabila ng mga ito ay pumasok siya sa serbisyo bilang isang pulis noong 1970 sa Florida. Subalit hindi nagtagal si Schaefer sa trabaho dahil sa mga reklamo at kakaibang asal. Bago siya natanggal sa posisyon ay nagamit niya ang kanyang pagiging pulis upang maghanap ng mga biktima. Karamihan ay mga batang babae. At noong 1972 ay nahuli si Schaefer matapos niyang dukuti ng 2 dalagita na sina Pamela Wells at Nancy Trotter. Iginapos niya ang mga ito at tinangkang patayin, ngunit nakatakas ang mga biktima. Dahil dito ay agad siyang sinuspinde at kinasuhan ng kidnapping at tangkang pagpatay. Sa karagdagang investigasyon ay lumabas na marami pa siyang naging biktima. Ginamit ni Schaefer ang kanyang badge at posisyon para makuha ang tiwala ng mga kabataan. Sa kanya ito dadalhin sa liblib na lugar at papatayin. Maliban dito, sa bahay ni Schaefer ay natagpuan ng mga pulis ang mga ebidensya, kabilang na ang mga personal na gamit ng kanyang mga biktima. Naniniwala ang mga investigador na marami pa siyang pinatay, pero hindi lahat ng mga biktima ay natukoy o natagpuan. At noong 1973
ay hinatulan si Schaefer ng 2 habambuhay na pagkakakulong matapos mapatunayang siya ang salarin sa pagpatay kina Susan Place at Georgia Jessup na 2 dalagita na kanyang pinatay noong 1972. Kahit na marami ng ebidensya laban sa kanya, ay patuloy niyang itinanggi ang kanyang pagkakasala at sinabing biktima siya ng maling hustisya. Habang nasa bilangguan ay hindi siya kailanman nagpakita ng pagsisisi. Habang nakakulong ay sumulat si Schaefer ng mga kwento tungkol sa kanyang mga krimen na tinatago bilang mga fictional stories. Number 5, John Burge. Si John Burge ay isang dating pulis sa Chicago, USA na kilalang kilala dahil sa mga kaso ng pang-aabuso at katiwalian. Ipinanganak siya noong 1947 at nagsilbi bilang pulis mula 1970s hanggang sa kanyang pag-alis noong 1993. Naging tanyag siya dahil sa mga alegasyon ng pagpapahirap sa mga taong iniimbestigahan niya. Mula 1970s hanggang 1990s, si Burge at ang kanyang mga tauhan ay inakusahan ng malupit na pagtrato sa mga suspect. Ginagamit nila ang iba't ibang paraan ng pagpapahirap para pilitin ang mga suspect na umamin sa mga krimen, kahit hindi sila ang tunay na may sala. Ilan sa mga pamamaraang ginamit nila ay electrocution, suffocation at iba pang pisikal na pananakit. Dahil dito ay maraming tao ang napilitang umamin kahit walang sapat na ebidensya laban sa kanila. Tinatayang higit sa 100 katao, karamihan ay mga African American, ang nakaranas ng torture sa kamay ni Burge at ng kanyang mga tauhan. Sila ay pinilit na umamin sa mga krimen sa kabila ng kanilang pagiging inosente. Marami sa kanila ang nakulong ng walang sapat na batayan, habang ang mga tunay na kriminal ay hindi nahuli. Ang mga biktima ng pang-aabuso ay nagbigay diin sa mga malalim na problema sa justice system, lalo na pagdating sa paggamit ng kapangyarihan ng pulisya. Dagdag pa rito, matagal nang may mga reklamo laban kay Burge, ngunit noong 1993 lamang siya natanggal sa serbisyo. Hindi pa ito dahil sa mga kaso ng torture kundi dahil sa iba pang paglabag sa kanyang tungkulin. Taong 2008 nang siya ay tuluyang inaresto at kinasuhan ng pagsisinungaling sa korte at obstruction of justice. Inamin ni Burge na wala siyang kinalaman sa mga kaso ng torture, ngunit sa kalaunan ay napatunayang nagsinungaling siya. At noong 2010 ay nahatulan si Burge ng 4 na taon at 3 buwang pagkakakulong. Pagkatapos ng kanyang hatol, si John Burge ay hindi kailanman nagpakita ng pagsisisi at sa halip ay ipinagtanggol pa niya ang kanyang mga aksyon at sinabing ang mga taktika ng pag-interrogate na kanilang ginamit ay kinakailangan para makuha ang mga impormasyon mula sa mga suspect. Hindi siya umamin ng kasalanan kahit na marami ng ebidensyang nagpapatunay sa kanyang mga ginawang pang-aabuso. Number 6, David Mack. Si David Mack ay isang dating pulis ng Los Angeles Police Department na naging kilala dahil sa kanyang pagkakasangkot sa katiwalian. Isa siya sa mga pangunahing karakter sa Rampart Scandal na isang malaking iskandalo noong 1990s na naglantad ng mga ilegal na gawain ng maraming pulis sa Los Angeles. Nasangkot si Mack kasama ang iba pang pulis sa mga krimen tulad ng pagnanakaw, pagbebenta ng droga, pagtatanim ng ebidensya at pananakit sa mga inosenteng sibilyan. Samantala noong 1997 ay inaresto si David Mack dahil sa pagnanakaw ng $722,000 mula sa isang branch ng Bank of America sa Los Angeles. Bilang isang pulis ay ginamit niya ang kanyang posisyon upang planuhin at isagawa ang pagnanakaw. Nagawa niyang makuha ang pera ngunit nahuli rin siya kalaunan. Ang krimen na ito ay nagdulot ng malaking kahihiyan hindi lang kay Mack kundi sa lahat ng pulis ng Los Angeles. Bukod sa pagnanakaw ay pinaniniwalaang may connection din si Mack sa mga gang at kalakalan ng ilegal na droga. May mga ulat na may malapit siyang ugnayan sa mga kilalang miyembro ng gang sa lungsod. Dahil dito ay naging suspect siya sa ilang mga unresolved crimes. Ang Rampart Scandal ay nagpakita ng malalim na katiwalian sa loob ng LAPD kung saan maraming pulis ang nagtutulungan upang pagtakpan ng kanilang mga masamang gawain. Subalit nang si David Mack ay nahatulan ng habang buhay na pagkakulong ay hindi siya nagpakita ng pagsisisi. Tumanggi siyang makipagtulungan sa mga investigador at hindi niya inamin kung saan napunta ang perang ninakaw niya. Sa halip na magsalita o magpakita ng remorse ay nanatili siyang tahimik. Hindi rin siya pumayag na makipag-ayos upang mapababa ang kanyang sentensya. Gayun din naman ang reaksyon ni Mack sa kanyang hatol ay nagpakita na wala siyang intensyong akuin ang kanyang mga kasalanan. Kahit nahatulan na siya, ay hindi siya nagsisi at hindi niya tinanggap ang kanyang responsibilidad sa mga krimen na kanyang ginawa.
Patuloy siyang nanatiling tahimik at hindi nagbigay ng anumang impormasyon na makakatulong sa mga investigasyon. Number 7. Charles Becker. Si Charles Becker ay isang pulis sa New York City noong unang bahagi ng 1900s. Ipinanganak siya noong 1870 at sumali sa New York Police Department o NYPD noong 1893. Sa loob ng ilang taon ay umangat siya sa ranggo at naging leader ng isang grupo ng mga pulis na tinawag na Strong Arm Squad na nilikha upang malabanan ng mga illegal activities tulad ng pagsusugal at prostitution. Subalit si Becker ay mas nakilala hindi dahil sa paglaban sa krimen kundi dahil sa kasong korupsyon at pagkakasangkot sa pagpatay kay Herman Rosenthal na isang tao na may kinalaman sa mga illegal gambling. Samantala noong 1912 si Herman Rosenthal ay nagsimulang magsalita tungkol sa mga illegal activities ng ilang opisyal ng pulis kasama si Becker. Ayon kay Rosenthal ay may ilang pulis na tumatanggap ng suhol upang protektahan ang mga illegal gambling. Ilang araw matapos niyang ibunyag ang impormasyong ito sa mga publications ay pinatay si Rosenthal sa labas ng isang hotel sa Manhattan. Dahil dito ay si Becker ang itinuturo bilang may pakana ng krimen dahil pinaniniwalaan ng mga autoridad na inutos niya ang pagpatay kay Rosenthal upang patahimikin ito at pigilan ang karagdagang pagsisiwalat. Kaugnay nito, noong 1913 ay nilitis si Charles Becker at nahatulang may sala sa pagpatay kay Rosenthal. Siya ay pinarusahan ng kamatayan. Marami ring kontrobersya ang lumabas sa paglilitis dahil ilan sa mga witness laban kay Becker ay mga kriminal din at may mga balitang napilit lamang silang magsalita kapalit ng mas magaan na parusa. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagtanggi ay napatunayan pa rin ang kanyang pagkakasala at siya ay dinala sa bilangguan. Kaya noong 1914 ay pinatawan si Becker ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng kuryente sa Sing Sing Prison. Sa kabila ng lahat ng nangyayari ay patuloy na sinabi ni Becker na siya ay inosente. Sa kanyang mga liham bago ang kanyang kamatayan ay ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya at ang kanyang paniniwala na siya ay biktima ng isang hindi tamang sistema. Bagamat marami ang nagtangkang ilaban ng kaso upang baliktarin ang hatol ay hindi ito nagtagumpay at binitay si Becker. Number 8. Paul Tanaka. Si Paul Tanaka ay dating undersheriff ng Los Angeles County Sheriff's Department. Siya ay nagsilbi sa department mula 1982 at umabot sa mataas na posisyon bago mag-retire noong 2013. Ngunit ang kanyang karir ay nauwi sa kontrobersya dahil sa kanyang pagkakasangkot sa isang malaking iskandalo ng korupsyon at pang-aabuso ng kapangyarihan. Samantala noong 2011 ay sinimulan ng FBI ang isang investigasyon tungkol sa mga reklamo ng pang-aabuso at karahasan sa loob ng mga kulungan ng Los Angeles County. Sa halip na tulungan ng investigasyon ay pinangunahan ni Tanaka kasama ang ilang opisyal ang pagtatago sa isang bilanggo na naging informant ng FBI. Ang layunin nito ay para hindi makita ng FBI ang taong ito at upang maiwasan ang pagtutok sa mga maling gawain sa loob ng kulungan. Pinilit din ni Tanaka ang kanyang mga tauhan na magsinungaling para maitago ang tunay na nangyayari. Dahil sa mga ito ay kinasuhan si Tanaka ng obstruction of justice at conspiracy. Noong 2016 ay napatunayang nagkasala siya at hinatulan ng 5 taon na pagkakakulong. Sa kabila ng hatol ay paulit-ulit niyang sinabi na wala siyang kasalanan. Ipinagtanggol din niya ang kanyang sarili sa pagsasabing ginawa lang niya ang nararapat para protektahan ng kanyang mga tauhan at ang buong department. At matapos ang hatol ay makikita kay Tanaka ang matinding pagkadismaya at galit. Patuloy niyang tinatanggihan ang mga paratang at sinasabing sumusunod lang siya sa mga kautusan ng mga nakakataas. Ayon sa kanya, ang lahat ng ginawa niya ay para sa kaligtasan ng kanyang mga tauhan at hindi para itago ang anumang mali. Subalit sa kabila ng kanyang mga paliwanag ay maraming mga tao ang nagsabing ang style ng pamumuno ni Tanaka ay nagdulot ng pang-aabuso at kakulangan sa pananagutan sa loob ng LASD. Kilala rin siya bilang isang istrikto at matapang na leader na hinihikayat ang paggamit ng puwersa laban sa mga bilanggo. Maraming report ang nagsasabing nagkaroon ng gang-like na kultura sa department sa ilalim ng kanyang pamumuno kung saan tila normal na ang malupit na pagtrato sa mga detainee. Number 9. Glenn McNamara. Si Glenn McNamara ay isang dating pulis mula sa Australia na naging kilala dahil sa pagkakasangkot niya sa malalaking krimen. Dati siyang detective sergeant sa New South Wales Police Force at kilala noon bilang isang masipag na alagad ng batas.
Subalit sa kalaunan ay lumabas na siya ay sangkot sa mga ilegal na gawain kasama si Roger Rogerson na isa ring dating pulis. Samantala, ang pinakamalaking krimen na kinasangkutan ni McNamara ay ang pagpatay kay Jamie Gao na isang estudyanteng sangkot sa bentahan ng droga. Sina McNamara at Rogerson ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong noong 2016 dahil sa pagpatay kay Gao noong 2014. Ayon sa mga investigador ay nagplano ang dalawa na makipagkita kay Gao para sa isang transaksyon ng methamphetamine na isang uri ng ipinagbabawal na droga. Ngunit sa halip na simpleng bentahan ay binaril nila si Gao, ninakaw ang droga at itinapon ang kanyang bangkay sa dagat. Dagdag pa rito, ang krimen na ito ay nagdulot din ng malaking ingay sa buong Australia dahil sa pagkakasangkot ng dalawang dating pulis. Ayon sa mga ebidensya kabilang ang CCTV footage at mga text message ay malinaw na ipinakita ang kanilang participation sa pagpatay. Dahil dito ay parehong hinatulan sina McNamara at Rogerson ng habambuhay na pagkakakulong. Ngunit nang marinig ni McNamara ang kanyang hatol ay hindi niya ito tinanggap ng maayos. Patuloy niyang pinaninindigan na siya ay inosente at sinasabing isa siyang whistleblower na sinusubukang ilantad ang katiwalian ni Rogerson. Sinabi ni McNamara na wala siyang balak na patayin si Gao at nagtratrabaho lamang siya para mahuli ang mas malalaking kriminal. Ngunit sa kabila ng kanyang mga depensa ay hindi naniwala ang korte sa kanyang mga statements dahil sa dami ng mga ebidensya laban sa kanya. At nang matapos ang hatol ay patuloy pa rin si McNamara sa kanyang pagtanggi sa pagkakasangkot niya sa krimen. Ayon sa kanya ay mali ang justice system at hindi raw naipakita ang buong katotohanan sa korte. Pero malinaw ang mga ebidensya at walang duda ang mga judges sa kanyang pagkakasala. Number 10, Manuel Pardo. Si Manuel Pardo ay isang dating pulis mula sa Florida, USA na naging kilala hindi dahil sa kanyang serbisyo, kundi dahil sa serye ng mga pagpatay na kanyang ginawa. Noong 1980s ay nagsimula siyang magtrabaho bilang pulis, ngunit natanggal sa pwesto dahil sa pagsisinungaling at pagkakasangkot sa mga illegal activities. Pagkatapos matanggal ay pumasok siya sa isang mas madilim na landas at pumatay ng 9 na tao noong 1986. Ayon kay Pardo, ang mga pinatay niya ay mga kriminal at karamihan ay mga drug dealer at mga taong sangkot sa ilegal na droga. Ipinagmamalaki niya ang kanyang mga actions at sinasabing ginagawa niya ito para sa kabutihan ng lipunan. Para sa kanya, siya ay isang tagapagtanggol ng katarungan kahit na siya ay nasa labas na ng batas. Ginamit din niya ang kanyang dating karanasan bilang pulis upang makuha ang tiwala ng kanyang mga biktima bago niya sila patayin. Ngunit nang siya ay mahuli at nilitis noong 1988 ay idinepensa ni Pardo na karapat-dapat lamang mamatay ang kanyang mga biktima dahil sila ay mga kriminal. Hindi siya nagpakita ng pagsisisi at patuloy niyang iginiit na tama ang kanyang ginawa. Kahit nahatulan ng 9 na parusang kamatayan ay nanatili siyang walang takot at hindi natinag sa kanyang mga paniniwala. At noong 2012, si Pardo ay pinarusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection sa Florida. Kahit sa kanyang mga huling sandali ay sinabi niyang hindi siya nagsisisi at naniniwala siyang nakatulong siya sa mundo sa pamamagitan ng pagpatay sa mga masasamang tao. Sa kabila nito, ang kwento ni Manuel Pardo ay nagpapakita ng panganib ng maling paggamit ng kapangyarihan, lalo na para sa mga pulis.